My suggestion, if you don't mind, paki-monitor nyo nga ito. Can you give us... So okay, first time na live stream itong ICI hearing. Pero may mga kondisyones. Tatanungin yung mga resource person kung payag sila o hindi. So dapat hindi na ganun eh. Dapat yung pagkagaya sa Senate hearing at saka House hearing, live stream na, hindi natanungin yung kasi pag ganun pala na tatanungin nyo yung mga respondents, sila din naman pala masusunod. At the end of the day, lalabas na controlled environment pa rin yung ganito. Next week, a-attend daw yung dalawang anak ng mga kilalang paano yan? Haharap ang ilang kongresista sa pagdinig ng Independent Commission for paano pag Infrastructure ngayong linggo. Kabilang dito sina House Majority Leader Sandro Marcos, Davao City Congressman Paulo Duterte, Laguna Congressman Benjamin Agaraw Jr., Bulacan Congressman Danilo Domingo. Naharap na si Agaraw ngayong araw. Paano pag piliin ni Sandro Marcos na ayaw niyang i-live stream tapos si Paulo magpapayag siya? Unfair yun, di ba? Ba't hindi yung ganitong At Benguet Congressman Eric Yap. Naharap din sa investigasyon ang mga opisyal at kinatawan ng Land Bank of the Philippines pero hindi pa tiyak kung humiling ng executive session ang mga resource person. Nauna nang itinanggi ni Congressman Marcos ang akusasyon ni dating Congressman Zaldico hinggil sa pagsisingit ng 50 billion pesos na halaga ng programa sa national budget simula noong 2023 hanggang ngayong taon. Itinanggi rin ni Congressman Duterte na may peking flood control projects sa nasasakupang distrito sa Davao City. Itinuturing naman ng Office of the Ombudsman na person of interest si Congressman Yap na sinasabing beneficial. Ang tagal na yung Yap na yan Tagal na yan na na-mention. Bakit hanggang ngayon? Una pa lang na-mention na yung Yap na yan Owner. Yap, Garjola, Marvin Rillo, yung mga yan. Meron pa yung isa Pimentel. Meron Pimentel din. Pakita yung nagla-livestream or nag-video tapos ang ganda nung parking space or yung parking building. Yung mga yan, dapat pinatawag na yung mga yan. Yung tropa ni Zaldico, yung ang pangalan nun si Suarez, JJ Suarez, si Manuel Dalipe, yung mga yan, patawag yung mga yan. Ng Silver Wolves Construction. Yung si Chua, hindi kami batiyan. Kung bati sila ni Yorme, hindi kami batiyan. At kontraktor ng maanumalyang proyekto sa La Union. Kinilala naman ng Independent Commission ang panawagan ng trillion peso march. So, yan, yung pangyayari ngayon, tingnan natin. Ganun ba ang sinasabi nyo? Yung barangay, bibigyan kayo ng project na kayo ng gusto. Magre-request po sila through... Tapos kayo naman, magre-request kayo sa Congress. Opo, sa budget na yun. Sa appropriations po, na makasama so, po. So, pero kayo mga copy ng mga... kilala ko po si... kilala ko po si Alvin Mariano. Contractor po yan na nakapagpapakilala po sa akin. So, since when nyo kilala siya? Baka po sa pagitan po ng 2022 hanggang 2025. Na wala kayo sa pwesto? Ano po? Wala kayo sa pwesto, wala po diba? Sa pwesto, Your Honor. Doon lang. Oo. Etong pagbigay ng 9 million pesos, hindi kaya ito ay advance kasi nanalo kayo sa 2025 election. So, bibigyan kayo ng advance para sa next 3 years hanggang 2026 o 2027. Ito kasi yan, para makuha natin yung context niyan. Pinangalanan kasi ng mga diskaya yan, si Agaraw. Congressman Benjamin Benji Agaraw Jr. Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwar. Dito balikan natin kung ilan yung mga na-mention niya dito Congressman Florida Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City. Kong Jojo Ang of Bakit hanggang ngayon hindi pa pinatawag yung Jojo Usbag Ilonggo Party List. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Visayas of the Philippines.
Kong Roman Romulo Roman Romulo, di pa pinatawag of Pasig yan. City, Kong Jojo Ang Jojo of Ang. Usbag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Patrick Vargas. Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Napunta, kaya lang, private ata. Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Yan, Briones na yan. Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Daming Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr. So, ang daming tinawag dyan. Pero, ito pa lang, yung congressman na tinawag dyan ni ito pa lang. Yung project na sa inyong... Sir, Itong Alvin Mariano, ito ba kaibigan nyo to? contractor po yan. Contractor. Kami naman po ay may mga nagpapakilala po sa amin. Pero kalimitan po naman sinasabi ko, hindi naman po ako taga-DP, doon po kayo magpunta. So, Dahil pagka po kayo qualified na contractor, makakasali po sila. So, how many years have you known this Alvin Mariano? Hindi ko po... Kasi 12 years kayong congressman, di ba? 12 years na. Baka po nitong nakaraan. Pagitan po ng 2022 hanggang 2020. Advance, kasi nanalo kayo sa 2025 election. Hindi ko po alam yung ganong Hindi motibo. Hindi ko po alam, Your Honor. Mga sagot na mga ganyan. Kung sinasabi po nilang advance, hindi ko po alam. Hindi nyo alam. yung Wala na district to. engineer ng As first good as district po guilty yan, na to. Yan ba kayo nakatulong ma-appoint yan sa pwesto? Hindi po, Your Honor. So hindi nyo sila kilala, kilala nyo sila. Hindi po, Your Honor. Ang alam ko po, nagretiro po yung pinalta niya. Ay DPWS naman po nag-a-assign, hindi naman po kami. Wala po kaming kakayahan ganun. Panoorin ninyo ito ng buo, no? Hindi na natin tatapusin. Pero panoorin ninyo yung buo at pansinin ninyo, ito lang yung mga details na pansinin ninyo. Paano magtanong itong chairperson? Itong mga chairperson dyan sa ICI na yan. Yung mga nag-investigate, paano sila magtanong, the manner in the tone, yun yung mga pansinin ninyo. Tapos, yung sagot nung resource person, pansinin ninyo kung paano tinatanggap kaagad nung mga chairperson. Sila mga abogado yung mga justice, mga justice yung mga yan. Pero parang for me, nakukulangan talaga kung the way, syempre galing tayo sa Senate hearing, galing tayo sa House hearing, paano sila manggisa. Pero the way na ito first na live stream, I just don't know paano, baka depende naman sa person yung manner of questioning nila. But just by merely looking at this or watching at this live stream ng ICI hearing nito, hindi siya hearing for me. Pangalawa, yung dating pangalawang na-observe ko dito is parang hindi sila prepared. Kumbaga, di ba, nasanay kasi tayo na magmula noon pa nanonood tayo ng mga Senate hearing, mga ganun. Sanay tayo na pagdating ng mga senador, na mga nagtatanong, kumpleto na sila ng research eh. Example natin, pag magtanong si Jinggoy Estrada, tatanungin ka muna niya. Tapos, huhulihin ka niya kung mag-match doon sa kanyang research, parang ganun. Bakit dito sa aking record hindi tugma yung sinabi mo? Doon mahuhuli mo talaga. Pero ito, yung nandyan na details or information na hawak ng ICI na tinatanong nila, yung mga basic lang ba? May pangalan na ganito, o kaano-ano mo ito? O anong year ka na ganito? Anong year ka naging congressman? Totoo ba na magkakilala kayo ng mga diskaya? Hindi po. O ganun, very hindi siya yung tipong hearing talaga. And then, nakapagtataka pa dyan, sila yung magsasubmit ng findings, di ba? ICI findings submitting to the Office of the Ombudsman. But just merely looking at this hearing,
I mean, sobrang babaw ng findings ninyo. Tapos, eto na, isasubmit na ninyo. So, papasok pa rin dito yung yung may tendency na tainted na yung kanilang findings. Kasi, kumbaga, ihuhuyo lang nila yung gusto nilang ihuhuyo. Yun yung dating sa akin Kasi, tingnan ninyo ito, may posibilidad na ipapasok na nila ito sa kanilang findings. May posibilidad. Kasi ako, just by simple research dito sa taong ito, hindi naman siya dito lang unang na-implicate sa corruption kasi during PDAF scam 2015 October 2 si Agaraw na yan. Ito si Agaraw, bata-bata pa siya dito. Na-implicate din siya doon sa pork barrel na sabi ni Janet Napoles doon sa kanyang affidavit, itong si then Representative Benjamin Agaraw, nag-divert siya ng 5 million of his PDAF to ghost projects. So, hindi lang first time itong si Agaraw neto nagkaroon ng implication sa ghost projects na in-implicate niya ng mga Congressman diskaya. Florencio Gabriel, Diba? Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agaraw Jr. So, hindi lang yan first time na implicate kasi sabi ko nga ito, 2015, Napoles PDAF scam na implicate siya. I just don't know kung ano yung verdict dito. Siyempre, denied na naman kagaya yung ginawa niya dito sa deny na naman niya. So, wala na namang accountability, wala namang pananagutan dito. Diba? Disown the acting, will not tolerate any aspect of campaign. Agaraw said would find out who among his friends brought the dancers in the party. Oh, ito alata yung nag-viral na merong sumasayaw doon sa campaign. 2013, he was already in LP. LP pala ito. So, ayan, dito pa lang pagmumukha pa lang. I mean, Joe, wag ka namang mag-adjust according sa pagmumukha. O sige, hindi na sa pagmumukha. Ito na nga sabi ko na nga implicated siya ng PDAF scam, di ba? So, ano na to? Hoyo na to. Kaya lamang sabi ko nga, as you may notice dito sa ICI live stream nito, papunta na rin tayo doon sa, nakita ninyo yung parang nagsasuggest sila or nag-i-imply sila na hindi maganda yung live stream kaya ayaw ko nung live streaming kasi ganito, may ganyan, ganito, ganyan. Bakit yung Senate hearing at saka House hearing walang limit, kumbaga. Minsan pa nga nag-a-ask ang resource person na magkaroon sila ng executive session. I-assert pa rin ng senador na pwede mong sabihin dito na ngayon. Wala kang tinatago, dito na. Ibig sabihin, ang nasusunod doon yung naghihiring, hindi yung hinihiring mo. Dito ang dating, nasusunod dito yung hinihiring mo. Kung gusto ng hinihiring mo ng i-live stream mo, hindi, sila masusunod. So, paano natin makikita yung transparency dito? Nakita nyo nga dito implied dito. Tingnan nyo. Willing kayo magbigay sa amin ng phone records saka messages ng cellphone ninyo para ma-verify namin. Your Honor, hindi. Bakit? Kasi ang cellphone ko po dalawa lang po Yung pong bago kong cellphone, sa Viber lang po namin sa partido at saka po sa CA. Ito po lang ang aking cellphone. May mga ibang detalye po ito na hindi ko po pwedeng baka po magalit ang asawa ko. Kaya po. Opo. Kaya ayaw namin ng live streaming, naririnig ng mga tao. Diba? Gusto nilang i-portray. Ito yung reason na ayaw namin i-live stream. Although, nagets ko naman ibig sabihin yan kasi baka makita yung chat nung kanyang kabit, magalit yung kanyang asawa. Pero diba, dito mo, gusto nga ng taong bayan na i-live stream ito. Regardless kung may kabit ka o wala. Hindi naman yung issue natin dito yung flood control
or yung insertion or yung ghost project na yan. Yun. Kung magsampo siyang babae, okay lang yun, walang problema. Basta tayo, live stream, submit mo yung dapat isubmit. Pero yung sasabihin mo, manggagaling mismo doon sa chairperson na kaya ayaw namin ng live stream. Okay, joke man yun o hindi. Alam mo nang Tungkol sa parang may gustong i-imply na wag na tayong kasi. Kaya kailangan nating, sabi nila, kaya kailangan nating may guidelines kung gusto nung respondent na i-live stream o hindi. Natural, expect mo si Sandro Marcos mag-affirm na i-live stream yung sa kanya? Of course not. I don't think so. Pero maybe si Paulo, I think okay lang sa kanya. Wala naman siyang tinatago. But tinatanong ko lang if you're willing to surrender the cellphone. Kasi So, tinatanong mo lang, hindi pwedeng na, ano na yan sabpina mo na yung cellphone na yan. Makita. Hindi po pwede yung i-deny na, I categorically deny my involvement here. Pero tignan nyo dito nga sa PDAF scam na ito, ayan. Di ba dinideny niya rin? Tapos gano'n na naman dito. nga po, we are investigating everything na na-allege. Pasensya kayo kung natanong ko tungkol sa asawa ninyo. Very lame. Very, very lame talaga. Kaya naman talaga kahit itong kanilang boss, talagang budol, tingnan ninyo. Next page, yeah. The total cost of all of the projects since July 2022 until today is 545 billion pesos. Just make a clarification. The amount of 545 billion mentioned by the President, budget for flood control, are the ones which he believed awarded to the 15 contractors which he identified last August 11. The actual budget for flood control projects between July 2022 up to May 2025, per the report submitted by the Legislative Budget Research and Monitoring Office of the Senate, is 849 billion pesos. So, ang report ni Marcos Jr., 545 billion pesos daw. Pero yung actual, yung totoo, according to database, to data, is 849 billion pesos. May kupit ba dyan? O nangyari doon sa, yung ilang bang diyan kasi 500 anong nangyari doon sa 300 billion mahigit. Sabi namin yung makikita mo talaga dito. Anyway, let's go to VP Sara. Kinwestiyon at tinawanan pa ni Castro, syempre yung report ni VP Sara kahapon na about dun sa audit report, year-end report kung saan very high ang kanyang grado dito ay questionin itong si Castro. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Kita mo, ito yung reaction ng mga bangagi, yung tatawa-tawa. Yes, ma'am. VP Sara Duterte says that she will fight against... Nasira yung mukha. As soon as marinig yung pangalan, nasira yung mukha. ...greedy of a certain high-ranking Sabi niya, eto na naman. Paano ko sagutin na naman ito? officials in the government. Any comment on this? Again, she will what? Fight. Fight what? Against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Parang si Marcos. Ask you, what's funny? Sinong particular? Well, yan lang ma'am ang sinabi niya kasi parang hindi pinupunto niya Hindi ma'am niya alam may masagot mga certain greedy officials sa government. Okay, siguro unahin po muna natin sa OVP. Unahin sa OVP, kaka-report na nga lang yung COA, audit sa kanya at mataas yung marka niya. Samantalang ang report, ang report nung mismong secretary ni Marcos Jr.,
Eto, tinanong pa sa kanya, ibagsak for straight 3 years. Nangyari daw po yun, mauulit itong pinaka-maanumalyang 2025 national budget. Ano yun? Ito ba? Chloe Ofana, Business World. Yung quick reaction lang po sa statement ng DepDev kahapon na the yan, mismong DepDev might miss its GDP growth target for third year in a row. Third year in a row. Reaction from the palace. Muli, sinisikap ng palasyo, sinisikap ng... Teka mo yan. Pagbibigay po namin, hindi ko po alam yan. Basta Duterte lang itanong ninyo. Pa yung tanong nyo, hindi ko po alam yan. Muli, kapag nakuha ko yung detalyado dyan, ibibigay po namin agad sa inyo. Pangulo, na maabot natin kung ano yung target po natin. So, pagsisikapan pa rin po. Especially with this kind of rallies na nangyari po, medyo maingay po, talagang po nakaka-apekto to sa ekonomiya. So, pagtutulong-tulungan po ng economic team ng Pangulo at also with the help of the people na sana maabot natin ang target. So gusto pa rin po natin maabot ang target? Definitely. Thank you, Yusek. Anong target? Wala, bagsak na nga eh. At ito merong nag-account na taga Davao. Although bali-balita naman niya. Pero syempre pag ganyang common knowledge, most likely almost 100% true. Ito, panoorin niyo to. Yung mayor si Inday dito sa Davao, alam niyo ba yung naririnig ko? Hindi, nakikita talaga. Yung mga government worker, yung mga nagtatrabaho sa under ng pamamalakad niya, ang daming angal Maangal siya, masyado daw mahigpit si mayor. Yung trabaho daw dapat tinatapos mo, tinatrabaho mo. Masyado daw seryoso, masyado yung gobyerno mo. Hindi na daw tuwitingin sa allies mo kung bakit ang hirap-hirap mo kung ganito ganyan, bakit ang hirap ng trabaho ngayon, bakit puspusan, bakit sagad, bakit minsan pa kailangan mo trabahuin yan at mag-o-overtime ka, ganun ang trabaho ni Inday Sara. Kaya bangan nyo siya, pag naging presidente siya, lahat ng mga empleyado sa gobyerno, aangal talaga kayo sa trabaho na kinuha nyo dahil tatrabahuin nyo yan, bawal sa kanya ang banjing-banjing. Magre-resign yung mga tamad. Hindi, totoo yan. Ganyan talaga mangyayari. Yung mga tamad, magkakaroon na yan ng mga grabe pala. Napaka-workaholic ang administrasyong ito. Halimbawa si VP na yung presidente. Hindi pwede dito yung tatamad-tamad kagaya ng gobyerno ngayon. Kasi lahat yan, susundin ninyo yung inyong boss. Ang boss ninyo, talagang trabaho dito, trabaho doon. Kita ninyo, mababa yung budget niya. Ganun ang pinupolitika siya pero very effective yung kanyang pamumuno under this office of the Vice President. Ngayon, pag naging presidente niyan, tama na lahat ng mga pwestong kinuha ninyo kasi ginusto nyo yan eh. Ginusto nyo mapunta sa posisyon na yan. Siguraduhin ninyo makakaya nyo yan. So dito magkaalaman na kung sino yung kukupad-kupad. And by saying kukupad-kupad at tatamad-tamad, ipapasok dyan pa rin yung corruption. Bakit? Ayaw magtrabaho pero gusto may pera. So papasok sila sa easy money which is pangungurab sa pondo ng bayan. Yun lang yun. Breaking news. Ito si Zaldico daw, kanyang bahay ay sinugod. Maalala ninyo dati nung hindi pa kumakanta itong si Zaldico. 'Di ba? Ang sigaw natin bakit hindi nire-raid yung bahay ni Zaldico at Martin Romualdez? Ngayon, hindi nila nire-raid yung bahay ni Martin Romualdez. Pero siguro pag oras na kumanta na rin si Martin Romualdez na yan, baka doon na nila i-raid, gagawing wanted, ipapa-aresto, may warrant of arrest, mga ganun. Kakancel na yung passport o ganun yung ginawa nila kay Zaldico ngayon. Sana inspection order mula sa Makati RTC pinapasok ngayon ng mga operatiba ng NBI Organized Transnational Crime Division kasama ang NBI Public Corruption Division ang condominium building na ito kung saan narito ang 600 square meter na condominium unit, condo unit ni dating ako Bicol Representative Zaldico. Matatandaan dito sinasabi ng testigo na si Oil Gutesa. Kasi
Di ba? Ang pinagbasehan nila dito si Gutesa. Sino ba yung minention ni Gutesa? Di ba? Martin Romualdez. Blue Ribbon na umaming dating security consultant ni Ko at naghahatid umano ng maletang galing sa kickback sa flood control projects. So kasalukuyan ito pinapasok ngayon ng mga operatiba ng NBI ang naturang gusali. At babalikan ko kayo mamaya sa karagdagang detalye. Diba? Gutesa Yung sworn statement under Senate ni Gutesa ang pinagbasihan. Kasi during the Discayas statement, yung mga congressman hanggang hindi pa nga nabanggit masyado yung may Zaldico doon pero hindi yung direct na link. Eto si Gutesa, Zaldico at Martin Romualdez. At nung nagsalita si Zaldico, President Marcos Jr. na. So, makikita ninyo talaga. Kagaya ngayon, pinagkakaisa nila si Zaldico. Nakita daw siya sa Portugal, ang dating Congressman Zaldico. Sa inyo pong dito sa balita nito, kung napanood ninyo ito, may 3 driver daw na driver na OFW na nagda-drive kay Zaldico. Ang usap-usapan dito sa Paris, may 3 driver yan na nagdadrive sa kanya. Siya ang accessories niya. Diba? Yung 2 mag-ama at yung isa kaibigan ng ama. Yung 6 pang pulis sa Cavite robbery rape case sumuko. 2 mag-ama at yung isa kaibigan ng ama niya. Opo. Okay? Kasi si Zaldico, walang ibang magdadrive yan kung hindi. At ditong mag-ama nito, ang kumukuha kay Zaldico sa Buje Airport gamit yung kanyang plane. Probably yung plane niya nandoon kasi doon pwedeng maglagay ng mga eroplano. At doon niya kinukuha. At tong lalaki, yung si Toto Sarabia, may mga pictures siya. So may mga details dito yung itong OFW alias Joyce na ito about sa kinaroroonan ni Zaldico. The question there is, ano kayang ginagawa ng gobyerno ngayon? Meron ba? Ano kayang plano na nila dito? But meron naman na mention dito si alias Joyce na kaya madali daw makakuha ng passport itong si Zaldico. Bumili lang ng properties o doon, pwede nang makakuha ng passport at citizen doon. So kahit kanselahin yung kanyang passport, pwede pa rin naman siyang bumiyahe gamit ang Portuguese passport. And ganun dyan sa Europe I believe overall Europe, ganun. Pag nakabili kayo ng inyong properties, ganun, pwede kayong magka-instant passport at citizen, ganun. Yun yung ibinunyag dito Ako. Ma'am Joyce. Client na ibang customer, walang client from airport. Diyan din po sa France. Sa France din. Kayo ma'am may picture siya, may picture siya na may kuha siya ng picture ng 3 eroplano ni Zaldico dito sa Europe. Malay natin, doon din nakatago yung sasakyan niya. Pumuputok yung scandal tungkol sa kanya. Dating congressman, binibit-bit yung isa sa kanila para sila yung magsilbing driver pa rin. Kumbaga trust. Kasama kapag naipagdadrive po nila si Zaldico. Yung mga Ma'am Joyce, opo. Ngayon halimbawa, one week ago, meron ba kayong balita kung saan na sila pinagdadrive itong Pag nakikita ko yung balita sa news natin, kasi makakuha ng golden visa. Ito. Once na bumili ka dyan ng asset mo sa Portugal, madali kang makakuha ng golden visa. Magiging legal ka, magiging Portuguese passport ka. So pag binigyan, bukod sa pag may golden visa ka, kasunod niya yung passport mo ng Portuguese visa, passport? Oo. So this revelation just confirms about Gibo. Di ba? Di ba inilabas yan, lumabas ang issue na itong si Gibo ay Maltese citizen kasi meron siyang citizenship doon
At dininay niya ito. Ito sabi niya. Passport of Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. had already been renounced years ago. Renounced DND spokesperson Arsenio Andolong makes the clarification after a news report claimed that Teodoro still holds a passport from Malta, which is a member state of the European Union. According to the news report, so bali-balita na mayroon siyang passport Maltese Tapos kinonfirm naman niya. So ibig sabihin yung mga ganitong accounts ng mga common tao, common knowledge na yan. So kung sinabing nasa Portugal si Zaldico, most likely nandun talaga siya. The passport was issued to Teodoro on December 22, 2016. However, Andolong says it tama, 2016. was surrendered and renounced before the filing of Certificate of Candidacy in 2021. Pero ito, sulat lang niya, statement lang niya. Sige nga, pakitaan mo nga kami ng ebidensya na talagang nirenounce mo yung pagiging Maltisan mo. Teodoro ran for senator in the 2022 elections but lost his bid. Andolong adds that the existence of the now renounced passport was disclosed to the Bureau of Immigration and the Commission on Elections prior to the 2022 elections, as well as to the Commission on Appointments before Teodoro's confirmation as defense chief. Furthermore, Andolong says the motive of this rumor is known and clear to Teodoro. According motive yan, just shows na, kasi sabi nung OFW na yun, bumili ka ng asset mo, property mo, magkakaroon ka. Ibig sabihin, may mga properties, sige po, dyan sa Maltese. Ang tanong, saan kanya paano niya na-acquire yan? Di ba? That's a very big question. Anyway, ano kaya masasabi ni Atty. Rowena Guanzon bilang pagtatapos? Nood niyo yung mga video ng mga congressmen at tungkol sa sa suspension ng Ethics Committee at ng Kiko House Barzaga. Majority kay Congressman Kiko Barzaga ng Cavite, no? Ano nangyari dyan sa mga human rights defenders dyan sa House? Bigla nakalimutan yung freedom of speech. Kaya nga. Dapat balancing of interest, panalo lagi ang freedom of speech, lalo na pag inside the halls of Congress na siya mismong dapat ay nagpapatibay ng ating saligang batas, di ba? Ba't naman ganun? Pag ang congressman, si Kiko, ay nagkikriticize kay BBM, tinatawag siyang magdanakaw, o mandurugas, magdanakaw, isususpindi nila. Pero pag si Congressman Puno naman nagsabing gandang lalaki at honest nitong si Martin Romualdez, hindi nila isa-cite for unethical conduct for being biased. Putang. Ano nangyari dyan sa human rights defender sa House? Wala. Hindi ba dapat ikumpara mo naman sa pagkanipis ng balat sibuyas ni Congressman Puno ang konstitusyon na napakapakapal ng ating mga karapatan dyan sa Bill of Rights, abay dapat panalo si Kong Kiko at hindi siya dapat mag-suspend. Kaya nga. Dapat chastise pa nga yan si Congressman Puno. Hindi lang yun, Atty. Guanzon. Yung nag-vape at saka nagsasabong doon dyan sa may house na yan during plenary session. Di ba doon yung mga... Akala mo naman kung sinong napaka-moral na tao. Ano, Congressman Puno? Boxing na. Halika, punta tayong luneta, tayong dalawa, live stream. Pakita mo sa akin na ikaw ay you are a moral man. Patay tayo dyan. Akala mo naman kung sinong ikaw na... Hindi ka ba immoral? Wala ka bang ginawang mga immoral? Baka maraming ang kabit yan Pero sa loob ng House of Representatives, ang dami yung may kabit dyan. Pag freedom of speech ang pag-uusapan, ay dapat hindi na nga yan iniisip pa. Oo. Dapat agad